Top 10 frequently asked questions about barley. So, yan po, hindi po ako yan. Joke lang. Kamukha ko ba? Pwede na. Join kayong isa. Hindi ko mababasa yung mga comments niyo. Tapos, later, sige, sabi nga ni Mentor Grace, ito na nga yung question and answer. So, wala na po mamayang question and answer. May lakad pala, nagmamadali. Hindi, pwede naman po kung kakayanin pa po ng brain cells ko pag di pa ubos, pwede pa naman tayong mag-question and answer. Meron pang bumababa, kung meron pang bumabagabag sa'yo na tanong na wala pa dito, na hindi pa nasasagot dito. Okay? So, to start, if may questions ka nga po, no, type mo lang dyan mamaya sagutin natin. Susubukan ng powers natin. So, number 1 question. How much barley should I drink? So, may mga clients no na nagtatanong, gaano ba karami dapat yung iniinom ko na barley? Tapos, ang sagot dyan, di ba usually, depende po sa tao. Lagi naman ganun eh, depende po. Hindi kasi siya one size fits all, tama ba? So, depende kung anong pangailangan ng katawan mo. Kung ano yung state ng katawan mo. Okay? Pero in general, the first rule is to start slow. So kung bago po sa pag-inom ng barley yung kliyente mo, ang una mo pong sasabihin is inom siya ng at least 1 sachet a day muna. Okay? Isang sachet lang muna. Tapos, it will vary depending on your body. So yun nga, may mga tao kasi na less active than others. So kunyari, ikaw, meron po ba ditong mga athletes, or mga active person kagaya ko, naglalakad? Wow, English. Diba, kagaya ko, laging naglalakad, ganyan, active. Pero, yun nga, if you think na mas active ka than normal or ordinary people, kailangan po ang barley mo uh, at least 2 sachets a day. Okay? Tapos, may fun fact na narinig ako kay Mentor Elise. Di ba meron tayong food pyramid na tinatawag? Okay? So, may mga kailangan kang kainin na carbs daw. Carbs, protein, fiber, tapos fats. Diba? So, ang barley natin, 1 sachet of barley is equal to 3 grams. Tama po ba? Ngayon, ang kailangan ng isang normal na adult na serving ng cooked vegetables a day is 30 grams. I mean, 5 to 7 cups of vegetables a day. Okay? Gaano karami yung isang serving ng 5 to 7 cups? Mga at least 30 grams. Okay? Gets ba? Ang kailangan mo sa isang araw na gulay, 5 to 7 cups per day. Ngayon, ang barley po natin, ang 1 gram of barley is equal to 30 grams ng gulay. So, sa 3 grams po ng barley, merong 30 grams ng gulay. Okay? So, kung ang 90 grams, 90 grams. 3 times 3 is 9. Okay? So, may 90 grams of veggies. 90 grams of veggies is equal to 3 grams of barley. So, isang sachet lang yon. So, kung ayaw mo ng gulay, tamad kang kumain ng gulay, at mahal ang gulay, uminom ka na lang ng isang sachet. 'Di ba? Pero, ang recommended nga po for an adult is at least 2 sachets para ma-meet mo yung requirement na 5 to 7 cups a day. So, kung member ka, ilang pirasong barley yon? 2. Magkano yon? 100 pesos. As compared to kung bibili ka ng broccoli, bibili ka ng cauliflower, ng sayote, ng carrots, ng ng mga green leafy vegetables, mas mahal. Okay? So, in general, if an adult po is asking gaano karaming barley, normal healthy adult is asking how much barley should they drink, the answer is at least 2. Pero, pagka mahina ang budget, syempre, di ba? Mapapakompute yan eh. Pagka budget-wise, basta makainom siya once a day. Okay? Pag bata naman po,
Kung active po yung bata, same. At least 2 sachets a day. Okay? Kung meron naman infant, newborn, safe po to, 'di ba? Alam niyo naman na safe yung barley from womb to tomb. So from newborn hanggang old age, safe po siya. Ngayon, kung ang baby po gusto nang painumin ng parents, dapat clear din na gusto nila at saka i-educate mo sila. They can mix 1 capsule of barley sa milk ng baby. Okay? Tapos isa pa pong fact, sino pong mga nanay na dito? Type 1 nga po. Alam si Mentor Joyce, may 2 anak na to eh. Charot. Meron bang mga mami? Ayan, si Mentor Florence daw. Sino, hindi, I mean, sino yung mga may anak na? Or kahit hindi na baby yung anak mo, or mga pamangkin. Ako may pamangkin po ako. Mostly ng mga formula milk sa market is composed of 60 grams of sugar. 60% sugar. Okay? Kaya po mapapansin nyo, pabata ng pabata yung mga batang nagkakaroon ng diabetes. Kasi baby pa lang sila, ang consumption na nila ng sugar sobrang taas. Kaya kung ang baby po ay hindi naman natin masisi kung hindi makapag-breastfeed yung nanay, di ba? Pero yun nga, if ang baby is lumaki na naka-formula milk, medyo high risk po yan sa mga sakit kapag lumaki. Tsaka tataba talaga siya. As in, pwede pagka-adult niya, high risk din siyang maging obese. Okay? Kaya alam niyo na, ako po naka-formula milk. Ako po ay naka-formula milk nung bata ako, kaya alam niyo na po. Okay? Pero totoo po yun. So, kung meron po kayong mga pamangkin or may mga friends kayo na may mga babies, pwede niyo pong i-recommend sa kanila na mag-start na yung babies nila mag-drink ng barley. Okay? So, yun nga, again, to answer question number 1, how much barley? So, for a normal healthy adult, dapat po at least 2 sachets a day. Pagka po yung mga babae may period, may menstruation, kung ang usual dose mo po is 1 sachet a day, kailangan mo pong magdagdag. Okay? Ng at least kahit isa lang kung talagang ang budget mo ay limited. Okay, gawin mo kapag may menstruation ka lang. Tapos kapag naman very active ka na nagsusweat ka a lot, yun nga, at least 2 sachets talaga per day. Okay? Number 2. Question number 2. How to drink barley? Sige. How to drink barley? How much water? Can I drink it with other drinks? So, how much po? Sige nga po kung familiar kayo, ilang ml of water ang ina-add sa isang sachet ng barley? Type your answer in the comment section below. Sino pong may box ng barley? Meron ba dyan? Kung yon, grabe naman, active na active ang ating Sapphire Elite Executive. Congratulations pala, no, sa ating mga awardees. Pasensya na po, di kami makapunta, hindi po kami invited. But we are with you in spirit, Mentor Rachel, Mentor MC. Yan, thank you so much, Mentor Rachel. 50 ml. Walang mali. Wala ding tama. 50. 50 ml po yung naka-indicate sa box ng barley leaf. Nakita niyo po. Pero, may mga tao po kasi na hindi talaga nila matolerate yung lasa ng barley. Okay? Yung kayang mag-inom ng alak, pero yung barley, ganun daw, kadire, ganun. Pero, pag birang usapan, mga ganyan, go, pak, mabilis na mabilis, di ba? Pero yun, kidding aside, 50 ml of water dapat. Okay? Pero, kung hindi mo talaga kaya yung lasa, you can go up to 250 ml of water. Warm, cold, or room temp. Huwag nyo pong ihahalo siya sa hot or kakaboil lang na water. Kasi, yung barley natin has live enzymes and kahit 50 degrees of water lang po yung ilagay nyo, syempre wala ka naman thermometer, no? Pero alam mo yon, yung 50 degrees na temperature ng tubig, nakakapatay na po siya ng enzyme. What more yung mainit na mainit talaga, yung nakakapasok, di ba? May mga tao kasi na sa umaga, sumasakit yung tiyan kapag uminom ng malamig.
So, if ganun po yung case ng client nyo, pwede nyo pong sabihin at least warm or room temp na tubig. Okay? So, pwede ba siyang haluan? Kayo po sumagot. Pwede bang haluan ng ibang ingredients? Ingredients? Pwede bang haluan ng ibang drinks yung ating barley? The safest answer po is dapat inumin mo ng pure. Ano pong pangalan ng barley natin? Mixed organic barley. Hindi. Pure organic barley. Tama? So, it's best to drink it pure. Tama po ba? Kasi, ang konti lang po nun ng 50 ml actually. Literal, isang shot lang po yun. Shot glass. Nakakita na po kayo ng shot glass. Ganun lang po siya karami. Okay? So, para sa akin po, it's still best to drink it pure. Pero kung talagang hindi talagang kaya, pwede nyo po siyang haluan ng gatas. Okay? Ang recommended ko po na milk, Bear Brand. Joke lang. Joke lang. Kasi baka nabobore kayo, no? Hindi, ang recommended ko po na milk is whole milk or ano yung isa? Full cream milk. Oh, ito na yung brand. Sasabihin ko sa inyo, Arla. Arla or Emborg. Yan po yung safest na ihalo. Ha? Arla full cream milk or Emborg full cream milk. Kapag naman medyo may budget ka, almond milk mo na, itoto mo na. Pwede din 'yon. Okay? So, pwede mo po siyang haluan no, ng gatas para mas tolerated nyo yung lasa. Minom po ba kayo ng matcha latte? May mga tapos olive oil. Try mo, Mens. May olive oil. Baka masarap. Hindi, nakatry na ba kayong uminom ng matcha? Yun talaga exactly yung lasa niya. Pag nilagyan niyo po ng gatas yung barley natin. Okay? Minus the sugar. Pero tolerable na. Okay? So if hindi mo talaga siya kaya, yun lang yung ma-advise ko, milk or water. Doon lang po. Yung iba daw po, hinahalo nila sa orange juice. Feeling ko hindi din okay kasi sobrang taas po ng asukal ng orange juice. Yung iba naman po hinahalo sa smoothie. Pwede naman din if talagang hindi kaya. At least basta dapat nakainom ka ng barley a day. Okay? So, next question. Ayan, sabi ni Mentor Rain, almond milk unsweetened. Gusto niyo ng brand? Wag na. PM nyo na ako. Number 3, amazing morning po pala sa mga kasama natin na bago. If pasisend nyo pa po itong link sa mga leaders nyo, mas okay po para po mapanood din nila. If hindi po, pwede nila akong i-PM pero may bayad na. Okay? Joke lang. Ayan. So, number 3, when should I drink barley? Morning, night, or anytime? Kayo po, personally po kayo, anong oras kayo umiinom ng barley? Type nyo po sa comments section. Ako po, umiinom ako ng barley, morning, pagkagising po, at saka bago matulog. Kasi po, ang iniinom kong barley sa isang araw is 4 sachets. So, bumalik na ako sa 4 sachets a day na 'di ba nung nagkasakit po ako, naka 6 sachets ako. Ngayon po dahil okay na ako, binaba ko na po siya ulit sa 4 sachets. So sabi ni Mentor Jen, grabe oh, Mentor Jen all the way from USA. Amazing morning. Sabi niya morning before breakfast. So yan. Ito po, tama lahat. Pwede mong inumin siya ng morning, pwede mo siyang inumin ng night, and pwede mo siyang inumin anytime. Explain natin. First, bakit sa umaga? Okay? 'Di ba ang advice po natin sa mga clients natin is to take barley on an empty stomach. Tama? 'Di ba pag from sleep, di ka naman kumakain habang tulog, no? Wala naman siguro kumakain habang tulog. So, empty talaga yung stomach mo pagkagising mo. Ngayon, yung absorption ng barley in the morning, mataas talaga. Okay? So, habang natutulog po kasi tayo, nagde-detox yung katawan natin. Kahit wala tayong ginagawa. Yun na po yung pinaka time ng body mo na mag-detox, na mag-replenish ng lahat ng nutrients na nagamit mo all throughout the day kahapon. Okay? So, ay dapat pala inuna ko yung night ko. Night muna. Ulitin ko ulit sorry. Bakit sa gabi? Bakit before sleeping? Kapag po
pagka sa isang buong araw, 'di ba may mga ginagawa tayo? Puwedeng napasok tayo sa office, nagco-commute tayo, or kung ano pa man po yung ginagawa natin. May mga nagagamit po tayo ng mga nutrients sa katawan natin, tama? So, pagdating ng gabi, depleted na po yung nutrients natin. Ubos na. O hindi naman ubos, pero almost wala na, tama? Ngayon, if hindi ka magba-barley sa gabi, ano yung pang-replenish mo dun sa mga nutrients na nagamit mo for the whole day? Wala na. Okay? Kaya we recommend that you take barley before sleeping. Tapos, yun nga, so to replenish all the nutrients na nawala, micronutrients, vitamins, minerals na nagamit mo all throughout the day, inom ka ng barley sa gabi before matulog. Okay? Then, while sleeping, nagdi-detox po yung katawan mo, tinatanggal lahat ng basura, nililinis yung dugo, nililinis yung kidneys and everything, lahat po, nililinis niya. Kinokolekta niya ang garbage. Ngayon, paggising niyo po, if constipate, usually, sino po dito paggising nakakadumi? Ako, ganun ako, umiiling si Mentor Joyce, kulang ng barley to. Nakita ko yung pag-iling niya. Pero, kasi di ba sabi ko nga, magdi-detox ka at night. So if nag-detox ka at night, yung mga toxins na natanggal sa bloodstream mo, hindi siya ilalabas ng katawan mo, iikot lang siya ulit pabalik sa loob ng katawan mo. Tama ba? So, nonsense na nilinis nga habang natutulog ka pero hindi mo ma-flush out. Okay? Kaya importante po na kapag gising mo sa umaga, dapat makakadumi ka din. Para yung mga na-detox sa gabi, may lalabas mo. Okay? Yun yung way of throwing out the garbage collected. Tama ba? Tama. Okay, clear po ba yon? Tapos, isa pa po, sleep is also essential. Sino po dito yung mga hirap matulog or hindi na nakakatulog sa gabi? Yung parang may mga insomnia. Mentor Joyce daw, nag-raise ng hand. Yan. Isa pa pong reason bakit po ini-encourage namin mag-take ng barley sa gabi is because barley has GABA. Alam niyo po yung Nido na gatas ng mga bata? Kung napanood niyo na yung commercial nun, nababanggit yon yung GABA, na may GABA daw ang gatas. Kaya yung gatas, pinapainom sa bata sa gabi para makatulog. Okay? Barley has GABA and it helps you sleep better at night. Okay? Kaya kailangan po, hindi lang makatulog, dapat quality yung sleep. So, barley helps you to have quality sleep, tapos yung uninterrupted sleep, tapos it also helps you detox the body since high in fiber din siya. Gets po ba? So, sige, mamaya sagutin natin. Tapos, yun nga, so nasagot ko na yung night, nasagot ko yung morning, tas yung anytime. So, yun nga po, anytime because depende po siya sa activities mo. If active ka po, like kunyari nagje-gym ka nga or nagra-run ka or nagso-sports ka, 'di ba pinagpapawisan ka po? So kailangan ma-replenish yung mga minerals, vitamins na nawawala sa katawan mo habang active ka during the day. Okay? Pero make sure mo din na before ka uminom ng barley, empty pa din yung stomach mo at least 2 hours after your last meal. Okay? Kami po nung nagfa-fasting po kami, kasi umabot po kami ng 2 days na fast, health, dahil sa health yun, kaya kami nagfa-fasting. Pagka po naka-fasting kami ng 2 days, minsan nakaka 1 box ng barley ako. Okay, pwede po yun. Basta inumin, ayun nga, dahil naka-fasting ka naman, so empty yung stomach mo, any time of the day, pwede mo siyang i-take. Okay? Clear po? Clear? Type niyo lang po yung questions niya, sasagutin ko po siya mamaya. Flawless sa umaga daw, sabi ni Mentor Mark. Sana all flawless. Number 4. Yan. So, is there overdose in drinking barley? So, ang question po is, kasi barley is a food. Tama po ba? Barley is a superfood. Barley is not a medicine. Okay? So, kapag kumain ka ba ng maraming pizza,
May overdose ba? Meron, over sugar. Pero I mean, food does not cause overdose. Tama po ba? Kahit gaano pa karami yung kinain mo na food, hindi ka ma-overdose. Pero, over carbs daw. Pero yun nga, in terms of overdose na parang sa gamot, na kapag nasobrahan ka ng intake, pwede kang mamatay, pwede kang magkaroon ng kung ano-anong side effects. Wala pong ganun si barley. Okay? Pero meron po silang tinatawag na overconsumption. 'Di ba? Ewan ko po kung narinig niyo rin po ito dun sa mga previous na wellness hour na may mga certain vitamins po na tinatawag na water soluble, fat soluble, mga gano'n. Ngayon, may vitamins po kasi na may limit lang yung naa-absorb mo sa isang araw. Say for example, vitamin C. C. Okay, orange daw. Vitamin C. Ang vitamin C po na kayang i-absorb ng katawan mo sa isang araw ay limited lang. Hindi ako sure kung 1,000 milligrams lang per day. And kung umiinom ka po ng barley na, let's say, 3 sachets sa isang inuman, may possibility po na nasasayang yung ibang vitamins na iniinom mo kasi nagsispill lang siya palabas sa puwedeng sa ihi mo or puwedeng sa pagdumi mo, okey? So, magiging personalized po yung answer if may overconsumption ba ang barley. Meron po ba dito na kapag uminom ng 5 sachet, okey pa? I mean, 5 sachet sa isang inuman, may naka-try na po ba, uminom ng gano'n? 5 sachets in one go? Parang na-try ko na yun, eh. Alam ko na-try ko na mag 5 sachets sa isang inuman. Para po akong umiinom ng shake. Grabe, gano'n siya kalapot. Pero may mga tao po na nato-tolerate po yung gano'n karami sa isang inuman. So, hindi po nasasayang yung laman ng barley, okey? Kasi possible po na yung tao na yun nutrient deficient, okey? So, mangyayari po diyan puwede mong i-try, i-check kung ano yung tolerance ng katawan mo. If kunyari sa 2 sachet ng barley after 5, 10 minutes nadudumi ka, puwede mong babaan muna ng 1 sachet, okey? Hanggang sa parang hindi kasi yun nga, kung ininom mo yung 2 sachets ta's nadumi ka kaagad, hindi na niya na-absorb yung barley sa loob ng katawan. Ang naging function na lang niya is fiber, pang-flush out ng huli mong kinain, parang gano'n. Okey, ang goal natin is ma-absorb mo yung laman nung barley. Kaya kailangan po maging personalized yung experience mo kung ano yung dami ng barley na kayang i-tolerate ng katawan mo sa isang inuman, okey? Eh, what if kunyari gusto mo maka 6 sachets, puwede niyo po yung hiwa-hiwalayin. 1 sachet sa umaga, 2 sachets sa tanghali, 2 sachets sa hapon, ta's 1 sachet sa gabi, depende po sa inyo, okey? And again, to answer the question, there is no overdose in drinking barley. Only over consumption. Okay? Clear po? Clear po ba? So, it will depend on your body. Next po, number 5, I have a lot of maintenance meds. Sige, type 1, kung meron kang mga maintenance meds. Can I drink barley? Tapos, can I take them together at the same time? Together? At the same time? Ganun. So, ang sagot po dito, ayan, meron. Uy, Mentor Karen, amazing morning. Congratulations to our latest Emerald Executive, Mentor Karen. Amazing morning. Sige. Sabi, I have a lot of maintenance meds. Can I drink barley? The answer is yes. If may maintenance medications ka po, pwede ka pong mag-barley. The next question is, can I take them together? Ang tanong po dito, ano yung ibig sabihin ng together? Yun ba yung gagamitin mo yung barley na panulak ng gamot? Kapag po yun yung tanong nila, ang sagot po hindi, hindi pwede. Okay? Kailangan po ang una mong iinumin kung may maintenance po kayo is yung barley muna.
Okay? Barley first, then medications after. Gaano kalayo yung hihintayin mo? Minimum po 30 hours. Joke lang. 30 minutes. Joke lang. 30 minutes. Minimum. Pero kung gusto mo ng optimal effect, at least kung kaya mo, 1 to 2 hours after barley, saka ka mag-take ng medicines mo. Okay? Pero wag nyo pong pagsasabayin. Na ito yung gamot mo, ito yung barley, gamot, barley. Okay? Clear po yun? Na laging mauuna po yung barley. Pwede kang uminom ng barley at gamot sa isang buong araw basta meron pong interval. Okay? Bakit? Number one, yung barley po nakaka-alkalize ng tiyan. May mga gamot po kasi na kailangan din ng medyo may acid pa sa tiyan mo para ma-absorb. Okay? Hindi po pare-pareho lahat ng gamot. May mechanisms po yung medications. So, para sure, 'di ba, at least 30 minutes lang na-empty na ulit yung stomach mo bago mo inumin yung gamot. And since nag-alkalize po ng environment ng tiyan, yung absorption din po ng gamot mo minsan nagdo-double. Kunyari, 5 milligrams lang ng amlodipine lang ininom mo. Amlodipine is a medication for your blood pressure. Kunyari, 5 milligrams lang po yung ininom mo. Parang nagdo-double yung effect niya. Parang nagiging 7 or 8 milligrams yung effect na pumasok sa'yo. Pero hindi tumaas yung dosage mo Mas mataas lang yung absorption rate niya. Kasi, nabanggit ko na din before, na ano ba tawag doon sa mga medications na yun? Yung mga, yung mga medicines. Hindi, anong term yun? Synthetic. Synthetic medicines po. Your body can only absorb 5 to 15% ng gamot na iniinom mo. 5 to 15. So, kahit na 100 milligrams po yung carvedilol, kahit 100% po yung Cardiocel, yung metformin, kahit 500 milligrams po yung ininom mo, ang naa-absorb po ng katawan mo hanggang 150 milligrams lang. Kahit gaano pa anong state ng katawan mo. Kaya wag po kayong magtataka kung bakit may maintenance ka, pero hindi ka gumagaling. From the root word, maintain. I-maintain po niya ang iyong sakit. Maintenance, di ba? It's not cure. Sana tinawag siyang, ito po yung cure na iinumin nyo. Hindi ganon, kasi maintenance nga. Pero syempre, mamimiss ka ng doktor mo kapag ka, di ba? I mean, yun nga po. Parang, kapag ka uminom ka, nafa-flush, hindi siya na-absorb lahat. Kaya kahit na religiously you're taking your medications, parang walang nangyayari. Diba? Na-maintain lang, hindi gumagrabe, pero nandun pa din. Okay? So, if nagbabarley ka po, number one, naka-cleanse po yung system mo, lumilinis yung buong katawan mo, and the chances of you absorbing your medications is higher. Diba? Malay mo, gumaling ka nga talaga sa pag-maintenance mo, di matatanggal po natin yung mga maintenance in time. Okay? Again, to answer, you can take po barley with your maintenance meds, but give it 30 minutes to 2 hours na interval. Okay? Next po, number 6, my client's doctor told him to stop drinking barley. What do I tell my client? How do I handle this case? Sino po dito mga naka-experience na yan? Umiinom na. Nabili na sa'yo. Tapos nagpa-check up. Sabi, ay, bawal yung barley, bawal. Stop mo yan, stop mo yan. Marami, no? Marami ng ganon na naka-experience. May narinig ko to kay Mentor Grace, naalala ko, may gantong syndrome, white coat syndrome. Familiar kayo doon? White coat syndrome. Yung mga tao, tama ba? White coat syndrome. White road. White road. White robe.
Robe lang pala, eh, 'no, hindi coat. Hindi, I mean, 'di ba may mga tao bang gano'n 'pag nakakakita ng doktor at 'pag may sinabi yung doktor nangangatal na, "Yes, nanginginig pa, susunod ako sa'yo." May gano'n ba? May mga taong gano'n, eh. Yung 'pag sinabi kasi ni doc, eh, sabi kasi ni doc ganito, eh, ganyan, ganyan. Alam niyo po, kuwento lang, bida-bida syndrome. Hindi, kuwento lang. Nung nagwo-work po ako, ay nurse po pala ako sa mga hindi po nakakaalam. I'm a registered nurse by profession. I'm overworked and underpaid, charot. Kasama po pala yun. Hindi, um, may mga doktor po kami, residente, na paano ba sabihin, hindi sila marunong maglagay ng suwero, IV. Hindi sila marunong maglagay ng IV. And ang uutusan pa nila na magsuwero, nurses. Kasi bakit? Alam niyo po ba ang nurses bago makapag-IV nagte-training, nagpapalisensya, makapag-IV lang. Pero may mga pasyente po na ganito, "Ay ayoko sa'yo magpalagay ng suwero, gusto ko kay doc." Gano'n. Not knowing na yung mga doktor po wala silang license to put IV. Hindi nila alam na minsan pinagpa-praktisan lang sila ng mga doktor. Isa po yung example ng white robe syndrome or white coat syndrome. Okay. So may mga kliyente po kasi na kapag sinabihan ng doktor mo na bawal yan, bawal yan, bawal yan, susunod po sila agad. Not even asking or questioning the doctor why. Okay. Kasi ewan ko ba, yung kunyari may diabetes po yung pasyente. Tapos 'pag tinanong yung doktor, "Ano pong bawal kainin?" Anong sagot ng doktor? "Puwede naman lahat, basta in moderation." Tama ba yun? Tama po ba yun? No, kayo, answer for yourself. May diabetes ang pasyente. 'Pag tinanong niya ano ang bawal kainin, ang sagot ng doktor, "Puwede naman lahat, pero in moderation." Well, it's not naman wrong, pero alam mo yun, alam mo na yung cause kung bakit tumataas ang sugar, eh. Pero sasabihin mo walang bawal, basta lang in moderation. Sabi ni Mentor Elise, kapag it's protection not deprivation, kapag ka may mga bagay na isa-stop ka. Anyway, wala, dagdag lang yun. Pero eto nga, may mga how about dialysis patients po? Ay, sige, meds, sasagutin natin mamaya. My client's doctor told him to stop drinking. Yung siyempre, ah, para sa akin po, we need to be educated. Kailangan empowered patient ka. Ikaw mismo. Kailangan empowered patient ka para ma-empower mo yung patient na kausap mo. Tama ba? Kasi hindi mo talaga 'to kayang sagutin kung hindi ka po well educated. Ah, sige, first question, nasaan po yung patient nung sinabihan siya ng doktor na itigil yung pag-inom ng barley? Kung nasa hospital po yung pasyente nung sinabihan siya ng doktor na tumigil uminom, 'wag niyo pong kontrahin. Kasi po, ang ospital po ay teritoryo ng mga doctors. So, 90 to 95% po ng doctors are conventional doctors. Yun pong hindi naniniwala sa functional, malamang. 95% hindi naniniwala sa mga herbal, hindi naniniwala na your diet can cure your disease, 95%. So, alam mo yun, ang hirap pong hanapin ng 5% doctors na naniniwala na ang barley is helpful. So, wag ka na pong magtaka kung may kliyente ka na may sakit at nalaman ng doktor na nagba-barley sila, pinapatigil sila. So, yun nga, number 1, tanong mo nasaan yung pasyente. Kung nasa hospital po, um, wag mo pong ipilit yung barley na inumin nila kahit alam mo naman na makakatulong. Okay? Pero pwede mo silang i-educate kung para saan yung barley at kung ano yung magagawa ng barley sa katawan nila. Then let them decide kung gusto nilang ituloy or hindi. Hindi mo po pwedeng i-impose sa kanya na, "Hindi, okay lang yung barley, itakas mo na lang." Hindi puwede, 'di ba? Sabi nga po dito, kailangan mo silang i-educate. Wag wag lang
Yung goal mo kasi hindi pwede na para lang makabenta ka palagi. Sabi nga ni Mentor Elise, ni Coach Elise, no, we need to heart sell, not hard sell. Kailangan may puso pagka nagbebenta ka or nag-share ka ng product natin. Now, kung i-share mo yung barley doon sa pasyente, para ma-feel niya talaga na hindi lang dahil gusto mo ng sale or gusto mong mapera, I mean, gusto mo ng sale or gusto mong, ano mo yun, kailangan ma-feel po niya na genuinely concerned ka talaga. And how will you make them feel na concerned ka? Kailangan mapaliwanag. Okay? So, kunyari naman, ang kliyente naman wala naman sa hospital setting, pero sinabihan, nagpa-check up lang kunwari. Tapos nalaman ng doktor na uminom ng barley, tapos pinapa-stop. Pwede yun minsan eh. Sabihin nyo po dun sa mga pasyente, mga clients nyo, pwede nilang tanungin sa doktor, bakit bawal? Okay? Kasi knowledge eh. Kailangan hindi sasabihin mo lang sa akin na bawal. Okay? Kailangan i-explain mo sa akin bakit bawal. 'Di ba? Kasi kunyari nag-explain ka sa kanya para saan ang barley, para ganito, 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 ganito. Then complete yung information mo. Tapos okay na 'no, na-sold na siya, okay pala yung barley, maganda, maganda, ganyan, ganyan. Tapos punta siya ng doktor, pumunta siya sa doktor at ang sinabi ng doktor, "Ay stop mo 'yan, 'di yan puwede." Dapat tanungin din niya, "Dok, bakit po bawal? Ano po yung effect ng barley sa katawan ko na magiging masama para sa akin?" Okay, isang way yun, questionin natin yung kaalaman ng doktor. Tama? Kasi, ayun nga, may mga kilala kayong gano'n? Mga pasyente na hindi na nagtatanong, basta sinabi lang ng doktor na bawal, na 'wag gawin 'to, na 'wag ganyan, ganyan, susundin na? Without even thinking twice, without even researching on their own? Marami pong gano'n. Kaya kailangan mas malakas kang mag-explain, mas magaling kang magturo, okey? Okey, lalo kung naniniwala ka naman sa barley, alam mo naman talaga na makakatulong yung barley sa kanila, kailangan mo lang ipaliwanag, okey? Gets po ba? Oh, so again, kung nasa ospital, 'wag mo nang ipilit dahil 'pag may nangyari sa pasyente, let's say 'wag naman, pero namatay kunyari habang nasa ospital tapos nakita na inom pa rin ng barley, anong sisisihin nila? Barley, wala ng iba. Kasi puwede nilang sabihin, "Sinabi na, eh, tigil 'di ba? Bakit tinuloy pa rin?" 'Di ba? Pero kahit kunyari nasa hospital yung pasyente pero gusto niya pa ring i-take, then let them be, okey? And kunyari naman din kayo nagbabayad ng bills, ng mga pasyente niyo at alam niyo namang makakatulong sa inyo yung barley, puwede niyo ipilit. Puwede niyong i-educate yung iinom para ano yun, para ma-persuade niyo silang uminom. Ay, clear naman. Natututo po ba? Malinaw po ba yung mga sinasabi ko or medyo magulo? Clear naman po 'no? Clear naman sana. Number 6 na yun, ah. Okay. Number 7, 'yan. When I started taking barley, I always felt sleepy, while my friend said she became energetic. Does barley make you sleepy or energized? Sino po dito inantok nung nag-barley? Meron ba? Sino din yung na-energize nung nag-barley? Okay. 'Di ba sabi nga po natin ang barley ay iba-iba po yung effect niya sa katawan natin. Kasi depende po sa state ng body mo nung nag-start kang mag-take ng barley, okay. Kapag may mga tao po na kapag inantok ka, kapag uminom ka ng barley, ibig sabihin po deprived ka talaga of sleep, okay. So, hayaan mo lang matulog ka lang kung inaantok ka. Pero 'pag napansin mo na let's say, sa morning ka nagte-take ng barley ta's inaantok ka, i-adjust mo po yung pag-take ng barley sa gabi, okey? Para matulungan ka na makatulog ng mas maayos. Ngayon naman, kung napansin mo nung nag-barley ka ng gabi, buhay na buhay yung utak mo, dami mong naiisip, dahil tumatakbo sa isip mo, i-adjust mo siya, gawin mo siyang morning, okey? O paano sasabihin niyo naman, "Eh, akala ko ba morning and night yung pag-take?" 'Di ba? Um, since personalized po siya, habang nag-a-adjust pa yung katawan mo,
Ayan, since personalized yung pag-take natin ng barley, habang nag-a-adjust yung body mo, ganun mo na yung gagawin mo. Okay? Kung inaantok ka, pag uminom ka ng barley, inumin mo siya sa gabi. Pag naman feeling energized ka, kapag ininom mo yung barley, take it in the morning. Okay? So, yun kasing feeling mo inaantok ka or feeling mo energetic ka, nagbibigay din sa'yo ng signal yung barley na meron, baka there's something wrong sa loob ng katawan mo. 'Di ba? So, dapat hindi mo siya isawalang bahala. Ay, nasa next question pa yata dapat yung sinasabi ko. Pero, ayun nga, um, after taking barley, i-observe mo yung response ng katawan mo. And then, pakinggan mo naman yung response ng katawan mo. Okay? Wag lang yung, ay, hindi, baka pagod lang ako. Or, ay, hindi, baka mainit lang. Mga ganun ba? Na pagre-reason natin pag meron tayong na-experience sa barley. May kilala, ayan. Sige. So, yun nga, again, iba-iba po tayo ng response sa barley, yung body natin, depende po sa state ng body mo. Ayun, meron daw napaparami. Mens, kapag napaparami ka po ng kain, kapag nagbabarley ka, nutrient deficient ka. Try mo po na kapag kumain ka, i-focus mo yung food mo more on yung nutritious na food. Like, pwede kang kumain ng puro gulay, gulay plus protein. Tingnan natin kung ang response ng body mo is magugutom ka pa rin. Kung kaya mong eliminate yung carbohydrates and sugar, mas maganda. Okay? Isang reason din po kung bakit mabilis tayong magutom pag nagko-consume po tayo ng carbs, next time, i-share ko. Next time, i-share ko. Ayusin natin yung ibang training para po mas clear. Okay? So, number 8, lapit na po tayong matapos. Okay. Number 8, will I still need to take other vitamins and minerals when I'm already taking barley? How about my kids? I'm afraid it's not enough. Okay. Sige po, ano pong sagot nyo dito? Kailangan pa ba na uminom ng other vitamins and minerals kung nagbabarley ka na ng at least 2 sachets a day? Kailangan pa ba? Yes. Yes daw si Mentor Jen. Yung iba po? Hmm, okay, class dismissed. So, yun. Charot lang. Ayan, thank you, Mentor Jen, sa answer niya. 'Di ba, ah, ang katawan po natin, if alam niyo po, ang kailangan lang na vitamins, nutrients, amino acids, and all ng katawan mo is only 27 para mag-function normally. 27. Ilan po yung laman ng barley? Ilang micronutrients nga yung laman niya? 68. Tama. So, kung ang question is kung kailangan pa, the answer is it depends. Kapag po ang tao hindi nakakapagpa-araw sa isang buong araw, like hindi ayun, nakakapagpa-araw. Siguro dahil may snow sa kanila, o baka dahil nagwo-work siya sa gabi, o kaya naman walang bintana yung kondo niya o yung bahay niya. Kunyari po hindi talaga nasisinagan ng araw. The answer is yes, you need to take other vitamins. What in particular na vitamins ito? Sinagot na ni Mentor Grace tsaka ni Mentor Jen. Vitamin D. Okay? And yung vitamin D, saan po natin siya nakukuha? Sa araw. Okay? And if hindi ka nakakapagpa-araw, inom ka ng Immunergy. So yun lang yung condition na kailangan ko pa bang mag-take ng ibang vitamins kung nagba-barley na ako. Para sa akin po, it's a yes. And it's depends. It depends. 'Di ba? Okay? So kung hindi ka po if you cannot go under the sun in one day, make sure po na mag-take ka ng Immunergy para complete ka na from A to Z. Hindi mo po kailangan nun, yung A to zinc. Kasi sabi ko nga po kanina, 'di ba?
Ang synthetic medications, synthetic vitamins, synthetic whatever, ang na-absorb lang po ng katawan mo is 5 to 15% lang. Okay? Kahit na 1,000 milligrams pa yung ininom mo, hanggang 150 grams ka lang, milligrams ka lang ng absorption. Okay? Depende pa kung gaano kadumi o kalinis yung katawan mo. Okay? So, again, if hindi ka nakakapagpa-araw, ang kailangan mo lang is vitamin D, Immunergy. Meron din po tayo sa IM yan. Okay? K to zinc. Mababa lang. Vitamin C meron. Sige. Mamaya, basahin natin. Number 9. Yes, malapit na tayo. This is the moment. Number 9. My client complained having rashes after taking barley. Another said he experienced headache. How do I address this? May clients po ba kayo na nag-complain na ng ganito sa inyo? Yung nagka-rashes daw po sila, yung iba nagka-pimples, yung iba nag-chest pain, yung iba sumakit yung tiyan, yung iba sumakit yung kasukasuan, yung iba pumayat, yung iba sumakit yung bewang. Lahat na sumakit nung nag-take ng barley. Meron ba? So, kung meron po kayong na-experience na ganito, na comment po ng clients nyo, ang tawag po dito is healing crisis or detoxification symptom. Yan. Depende kung gaano kadumi ang katawan natin. Okay? Lalo po if yung client na magta-try po ng barley is first time na magdi-detox. I-expect na po nila yan. Okay? I-expect nila kasi yung detoxification symptom po, symptom or healing crisis na tinatawag. Ang paglabas po kasi ng dumi sa katawan natin, maraming ways. Okay? One, ihi. Sa pag-ihi. Okay? Isa pang way is pagdumi. Okay? Ano pa yung other ways? Pawis. Ano pa? Pimples. Ano pa? Rashes. Pwede din po yun. So, yung manifestation po ng detox, iba-iba. Detoxification. Hindi lang laging dumudumi, hindi lang laging sa pag-ihi, hindi lang laging sa pimples. Okay? So, kunyari po, na-experience po nila to, actually, before pa po mag-start yung clients nyo na mag-try ng barley, kailangan po na-explain nyo na sa kanila to. Na kailangan nilang mag-start slow. Kailangan po, pagkabagong client, first time iinom, ilang sachets po dapat ang i-recommend nyo? Ano po na-discuss na po to eh. Pagka bagong kliyente, 1 sachet muna a day. Ilang araw? 1 to 3 days. Okay? Kasi kailangan po nilang i-observe yung katawan nila. Okay? I-observe nila. Actually, may mga adults po na hindi pa rin nila matolerate yung 1 sachet a day. Pwede gawin mong half sachet, pero kung sayang kasi, pagbukas na, ano na yun eh, contaminated na eh. Kung hindi nila po na-tolerate yung 1 sachet a day, pwede po munang capsules. Pero yung capsule, bubuksan. Kaya halo sa tubig. Okay? Pwede pong 2 capsules a day muna. Tingnan natin yung response ng katawan bago po i-up yung dose. Kasi nga, again, hindi po tayo pare-pareho ng response sa katawan natin. Okay? So, pag po may mga kliyente na nagreklamo sa inyo na ganyan, nagka-rashes ako, huwag niyo pong ipapatigil yung barley. Kasi po, yung detoxification syndrome or healing crisis na tinatawag, naglalast po siya ng 7 to 14 days. 1 to 2 weeks. Minsan po umaabot pa ng 3 weeks. Again, depende po sa estado ng katawan ng kliyente mo. Okay, kung madumi talaga, kung madumi talaga siya, i-expect na niya. Kasi, di ba, yung baso nga na iniinuman mo lang ng tubig araw-araw, hinuhugasan mo. Tama, hinuhugasan mo ba? Tubig lang nilagay mo doon. Madumi yun, di ba?
Kahit sabihin mo isang buong araw lang yun, tubig lang nilagay mo. Huhugasan mo ba after sa gabi bago ka matulog? 'Di ba hinuhugasan mo? Kasi siyempre kahit tubig lang nakalagay dun, madumi pa rin. Eh, what more po yung katawan mo na uminom ka, kumain ka ng kung ano-ano. Let's say 20 years old or 25 years old na yung client mo, first time magde-detox. Lahat ng mga junk na pinasok po niya sa katawan niya, paano natanggal? Yun yung question. So if they will take barley for the first time, advice to take it slowly. Again, 1 sachet muna for 3 days. Pagka okay yung response ng katawan, pwede nang taasan. Okay? Okay? Clear? Wag po agad-agad na, ay ma'am, masakit po yung tiyan ko, may hyperacidity po. Ay, opo, kailangan nyo pong barley, 6 sachets po agad. Hindi ganun. Okay? Wag ganun, B. Mamaya, pinag-6 sachets mo, tapos mamaya nagre-reklamo na, ma'am, ang sakit-sakit po ng tiyan ko. Alam mo yung imbis na gumaling, lalong iba yung naramdaman. Ano sisisihin niya? Yung barley. Okay? Education is key. Sa lahat po ng i-re-rebut ng kliyente mo tungkol sa barley, pag well-educated ka, kahit bali-baliktarin pa niya yung tanong, kaya mong sagutin. Okay? And syempre, hindi mo rin siya masasagot fully if you did not experience the effects of barley. So sige po, i-type nyo nga po dyan kung uminom na kayo ng barley. Nakatry na ba kayo uminom? Lahat po nung 23 natin na, na 23 participants. I hope and I pray na nakatry na po lahat ng barley. Siguro naman po, di ba? Hindi nyo naman po ibebenta ang barley sa iba kung hindi nyo pa po nasubukan. Tama po ba? Okay? So, again, kapag po may mga na-experience sila na ganito, wag po kayong matakot na sasabihin nyo agad, ay naku ma'am, sige po, stop nyo po muna. Hindi po. Kailangan yung mag-probing questions. O, alam nyo po yung probing questions. Kayo po yung magtanong, ma'am, paano nyo po tinik? Ma'am, ilan po yung ininom nyo? Ma'am, kailan nyo po ininom? Ganon. Kailangan po ah, oh, kailangan parang kang investigador dito para malaman mo kung ano yung naging cause. Bakit nagkaroon siya ng mga detox, ng mga healing crisis symptoms. Okay? Okay, clear po. Number 10. Number 10 na tayo. Lapit na kayo mag-dinner. Number 10. What should be the proper way of taking barley when client has cancer or other critical disease? Ano yung critical disease? May high blood, may diabetes, may CKD, chronic kidney disease, nagdadialysis, cancer patients, and what should be the proper way of taking barley? Same po. Actually, ang recommended dose po sana kapag may sakit talaga, at least 6 sachets a day. Yun talaga. At least, minimum 6 sachets. May kwento po si Mentor Elise na Elibs din ako eh. Yung bata daw po na 8 years old, ewan ko narinig niyo po to, 8 or 9 years old na nag-chemotherapy kasi may leukemia. Ang barley per day po niya, 8 years old po to 12 sachets a day. 4 sachets sa isang inuman. 8 years old po yun Tapos, pero ang naging effect po sa kanya, kahit nagki-chemotherapy siya, hindi niyo po mapapansin daw. Parang wala po siyang sakit, except lang sa kalbo siya. Babae. Never nag-absent sa school kahit nagki-chemotherapy. Grabe, 'di ba? So, sige, wait lang po. Asi. Ayun, nag-mute na siya ulit. So, depende po kasi siya sa katawan natin. Again, personalized po kasi siya. Pero kung cancer patients po, sobrang depleted po yung kanilang tawag dito, hindi depleted, bagsak. Bagsak yung immune system nila. Kasi di ba pag nagki-chemotherapy ka po, hindi naman pipiliin ng chemotherapy drugs ay, ito yung cancer cell. Ay, ito yung good cell. Okay, yung cancer, doon lang tayo sa cancer cells. Hindi naman siya ganun eh. It doesn't work that way. Pag nagki-chemotherapy ka po, lahat ng pwede niyang atakihin na cells, aatakihin niya. Kaya nga po nakakalbo eh.
Kaya inevitable po na pag nagki-chemotherapy, nakakalbo talaga kasi lahat yan, feeling niya kalaban, 'di ba? So, ngayon, ang recommended dose po is at least 6 sachets a day. Minimum. Pag may cancer, may sakit, diabetes, high blood, ganyan. Except sa nagda-dialysis. Okay? Iba po yung consideration natin sa nagda-dialysis. Yung, ayun nga. So, ang gagawin kasi natin, kapag ang pasyente ay may cancer, number one is lalabanan natin yung um, infections na pwedeng pumasok sa loob ng katawan niya. 'Di ba? Kasi nga bagsak ang immune system niya. And yung barley kaya pong magpataas ng immune system. Tama? Kaya it's highly recommended. Number two, hindi din pwede na kapag may cancer, barley lang yung ire-recommend mo. Kailangan po may lifestyle change. Okay? PM nyo na lang ako. Eme, charot lang. Hindi. Um, Hindi ko po sure kung alam nyo, but cancer cells thrive on or uh, ang pagkain po nila is, alam niyo po ba kung ano? Ang pagkain ng cancer cells? Stress. Hindi, joke lang. Stress. Sino po stress dito? Ang pagkain po nila ay sugar. Nabubuhay po sila kapag may asukal. Sugar. Yes. Okay? So, hindi dahil nagbabarley po sila at wala silang binago sa lifestyle nila, magiging okay sila. Okay? Sabi ko nga po, kung ang sakit mo ay, ang cause is dahil sa mga pagkain kinain mo, if it's because of your lifestyle, then ang kailangan po para ma-reverse yung sakit mo is lifestyle change. Okay? So, kapag po mga cancer patients, hindi lang po basta, o sige po, 6 sachets of barley po, tapos na. Hindi. Kailangan po, maging agent of hope ka talaga. Kailangan po, holistic yung magiging approach mo. Medyo mahirap siyang gawin, pero doable po siya. Okay? So, yun yung isang advice na pwede mong ibigay. If you can avoid eating sugar, mas better po. Kasi matutulungan mo na napatayin yung cancer cell kasi they will starve to death. Pag wala na pong pumapasok na asukal sa katawan mo, wala na siyang kakainin. So, mamamatay siya mag-isa. Literal. Tapos, sinabayan mo pa ng barley, which is fiber na magfa-flush out nung mga cancer cells. Okay? Gets po ba? So, hindi pwede na lang Tapos mo na yung paste, tapon mo. Wag, mess, bigay mo sa amin. Yaman. Char lang. Hindi, yun nga. So, again, that, cancer patients, pareho po pagka first time iinom, kahit cancer patient pa po siya, ganun pa din, 1 sachet a day. Tapos, increase gradually. Okay? Hindi pwedeng agad-agad 6 sachets. Increase gradually. Okay? Kasi kailangan i-observe po niya yung katawan niya. Tapos, yun. Number 10 na, tapos na. Pero may last na, bonus question. Oh, my doctor said barley has gluten and I'm gluten sensitive. It's not good for me. Is my doctor right? Is it right or is it right or no? May gluten po ba yung barley natin? Kung alam niyo po yung sagot. Wala. Yes. So, yung barley in general na alam ng mga tao is parang barley rye, yung rice na. Yun po yung familiar sila. Yung grains na, yun yung mostly alam ng mga doktor. Kaya po pag narinig nila yung barley, bawal yan sa'yo. Agad-agad, di ba? Pero yung sa atin po kasi, it's grass. Okay? Barley grass does not have gluten. And it is safe for gluten-sensitive patients. Okay? So,
Again, sabi ko nga, kayo po kapag magpapa-check up po kayo sa doktor, don't personal experience na lang. Ano, anong tawag dito? Ah, nawawala yung words ko. Basta kunyari po nagpapa-check up kayo sa mga doktor, hindi po pwede na kung ano po yung sinabi ng doktor nyo, yes lang kayo ng yes. Tao lang din po yung mga doktor nyo. Tama ba? Tao lang din sila. So, their knowledge is also limited. Kahit gaano pa siguro kagaling yung doktor, kailangan po na maging proactive patient ka. How will you be a proactive patient? Kailangan po ikaw mismo alam mo kung ano yung sakit mo. Hindi dahil po sinabi lang ni doc na ganito, ganyan, ganyan, ganito. Hindi mo man lang ni-research, ba't kaya niya sinabi yun? Bawal. Ba't kaya ganito yung sinabi niya? Ba't kaya ganyan, ganyan? Kailangan po ikaw mismo inaalam mo. Okay? Kasi yun nga, may mga doctors na hindi din ganun ka-knowledgeable. Sa totoo lang po. Kasi sila ay black and white lang. Kung ano lang yung nando sa libro na nabasa nila, kung ano lang yung tinuro sa kanila, yun lang, yun. They don't believe anything outside of the book. Which is totoo din naman, pero hindi lang nila pinaniniwalaan. 'Di ba? Barley is convention part of the functional medicines po. Functional. So, parte po tayo ng malunggay, parte po tayo ng ginseng, parte po tayo ng ampalaya. Nandun po tayo sa area na 'yon. Okay? So, hindi po lahat ng mga doctors may knowledge about doon. Okay? So, yun lang po yung disclaimer, personal ko to na kapag po may sinabi sa inyo yung doktor, hindi po agad-agad papaniwalaan yun. Okay? Kailangan yung questionin yung information na binigay sa inyo. Hindi naman dahil mas magaling tayo. Minsan, oo. Kapag may knowledge ka, pag may narinig ka nang galing sa doktor at alam mong medyo questionable, talagang alam mo yun, kahit ikaw, parang parang hindi tama yung nasabi ni doc. Questionin ko nga yun. Hindi po yun masama. Okay? Yun po yung dapat mong gawin. Kailangan mo pong i-educate yung sarili mo. Okay? Huwag laging, yes po, doc. Sige po, doc. Sige po, doc. Wala, hindi ka na nagtanong. 'Di ba? Paano pag sinabi ni doc, ang makakagaling lang sa'yo ay ang tumalon ka sa building. Yes, doc pa din ba sagot? 'Di ba? Magko-question ka eh. 'Di ba? So, you need to be educated. Okay? Clear po ba yon? Oh, 'di ba? Even before Christ may barley na. Totoo naman, nasa Bible talaga siya. Pero yung barley na dinidiscuss ata nila doon yung grains. Okay? So, thank you so much. And yun lang po. Pero may mga question dito eh. Yung anak ko po, problema niya ang mens niya, ereg po. Ilan barley po kaya ang dapat sa kanya? Yan. Isa po sa vital signs. Anong alam nating vital signs? Heart rate, uh, respiratory, blood pressure. Ano ba yun? Yun lang. Ay, ano yun? Ano yung pangapat? Heart rate, BP, temperature. Tapos, merong fifth vital sign, pero babae lang meron. Yun po ay menstruation. Period. Okay? Kaya, kunyari po, yan, sabi ni Mentor Ann, irregular po yung menstruation ng anak niya. Then, may problema po talaga. Hindi po siya normal, kahit bata pa po siya, kahit na kaka-start pa lang niya na nagme-menstruation. Okay? So, maganda po na aware na kayo na merong ireg po siya. Ang recommended ko po na barley sa kanya, if kaya po ng budget, at least po sana 4 to 6 sachets kapag meron po siyang menstruation. Nagpa-check up na po ba siya, Mentor Ann? Mens, i-PM mo na lang po ako if ever. Pwede po natin pag-usapan. Nadadaan po sa usapan. Charot. Pero yun po, kung irregular po siya, tapos baka nakaka-experience din po siya ng, ano yun, sakit sa puso?
ng dysmenorrhea. Yan. At least 4 to 6 sachets po every time na nagkakaroon po siya para maayos na po agad yung hormones niya. Kaya po kasi siya irregular, it's because meron na siyang hormonal imbalance. Okay, dapat maaga pa lang po inaayos na siya kasi it can lead to polycystic ovarian syndrome at kung ano-ano pa po, PCOS or kung ano-ano pa. Okay? Yun, 4 to 6 sachets po. How about dialysis patients? Ito men sinagot to ni Mentor Elise, tanong po ni Mentor Jen. Pag nagda-dialysis po ba, pwede siyang uminom ng barley? The answer po is, it depends. It depends on the situation. Okay? Isa po sa pinaka-importanting tignan na parameter pag nagda-dialysis is K. Ano yung K? Potassium. Okay? Kung nagda-dialysis po yung pasyente mo, hingin nyo po yung lab report, lab results. Tingnan nyo po kung ano yung level ng potassium niya. If yung level po ng potassium niya is normal, then okay lang po na mag-barley siya. Pag po ang potassium niya is mataas, pwede pa rin siyang barley, pero ano lang, limited dose lang. Like, capsule na lang muna. Okay, yon. So, check niyo yung potassium level. Tapos doon kayo mag-base if pwede or hindi. For further explanation, ano po yun sa live? Sinagot po ni Mentor Elise yan if dialysis patient. Pero yun nga, yung main concern lang doon is about potassium. Okay? Kasi hindi pwedeng ma-over potassium po ang pasyente kapag nagda-dialysis. Alam naman ni Mentor Jen yan. Lodi yan eh. Nurse yan eh. So, yun yung pinakatitignan natin. Okay? Na parameter. Kung papainumin mo siya or hindi. Tapos, yun nga, yung kay Mentor Karen, it's possible po nutrient deficient ka. Tapos, immunergy. Yun, yung diarrhea po, isang symptom po yun, ay isang healing crisis po yun. Pwede. Kasi kung sobrang dumi po ng tiyan talaga, possible po na mag-diarrhea siya. Pero hindi pa yung may mga wala pa akong na-experience na yung OA talaga ng pagdumi. As in tubig na yung lumalabas. Wala pa naman po ako. Pero siguro, as in yung tubig na, para kang may nakain. Siguro sobrang dumi lang po nila, kaya ganun na. Ah, ah, lifestyle change. Ano pa? May question pa po ba kayo? Wala na ata. Meron pa ba? Hmm. Nahihilo po siya at masakit ang puso. Nahihilo. Ayun nga, Mentor Ann, possible po na nagsa-start na yung nagsa-start na yung hormonal imbalance po niya. May difference ba ang pag-sleep ng late or early kahit both 8 hours? Yes, Mentor Joyce. Meron po. Kasi meron circadian rhythm na tinatawag. Kaya hindi po dahil natulog ka ng 4 AM tapos gumising ka ng 10 AM, 8 hours pa din yun. Iba pa rin siya kapag natulog ka ng yung gabi talaga. Ang advice, may mga organs po tayo na, na naaayos yung function kapag natutulog ka talaga ng gabi. Yung sa body clock talaga ng Pilipinas, ganun, syempre, di ba? So, yes. Health risk, kapag lagi kang puyat, pwede ka pong magkaroon ng high blood pressure, tapos brain fog, pwede din pong tumaas yung blood sugar mo, yung cholesterol mo, pwede din pong masira yung kidneys mo. So marami po. Kaya matulog po kayo ng maaga. Pwede na siguro yung pinaka-late mga alauna, ganun. 'Di ba? Pero yun nga, alam naman natin, no, yung iba kasi merong mga kliyente daw na na international. Okay? Naintindihan naman natin yun. Pero kung kunyari meron yan, may cell regeneration. Tama si Mentor Mark. Kaya tingnan nyo po, yung mga laging puyat, mukhang matanda. Hindi, totoo. Makikita nyo kasi po yung cells mo, nagre-regenerate nga pagka tulog ka. Tsaka kapag di ka nagsusugar. Totoo yun.
Tapos, how to take barley for babies and toddlers po na hindi nagbe-breastfeed sa mother. Ihalo po nyo yung barley sa gatas po nila. Kung paano po sila nagdedede, pwede po. Yung iba po, nato-tolerate yung 1 sachet a day sa babies. Yung iba po hindi kaya. So, pwedeng 1 to 2 capsules po ihahalo sa dede. Bubuksan po 1 to 2 sachets. 1 to 2 capsules. Kung every time na magdedede po sila, yung baby. Hindi po ako doktor, nurse po ako. Bakit po bawal ilagay yung barley? Di ba, Mens? Sinagot na kita, Mens. Tinanong mo pa rin dito, Mens. Pinayam kita, di ba? Charot. Ayan, tanong niya. Bakit daw bawal ilagay yung barley sa sugat? Nakakita kasi po, mas mabilis gumaling sugat po nila nung nilagyan po. Tanong mo na lang sila, Mets, paano gumaling agad nung nilagyan nila? Hindi. Ako personally, nung napaso po ako ng mainit na mantika, kumukulong mantika talaga, alam kong magbe-blister yung palad ko po. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng barley powder. Tapos, ayun, hindi talaga siya nag-blisters. Pero kasi pag open wound, yung usapan, open wound ha, as in may hiwa, may, alam mo yun, parang ano din yun eh, yung alam nyo ba to, nung mga kabataan ninyo, yung antibiotic, binubuksan, tapos binubudbud doon sa sugat. Nagawa nyo po ba yun? Nagawa nyo ba yun? Depende po sa sugat. Ewan ko, pero siguro hindi ko alam kung yung ibang nurses or nasa medical field dito mag-agree sa akin. Sa akin lang naman yun ha. Pag open wound kasi, mataas po yung risk. Kasi kahit sabihin mo na barley siya, na may siguro dahil may live enzymes, pero kasi minsan, alam mo yun, yung matutuyo doon, tas yung papasok sa loob ng sugat mo na barley powder, 'di ba? May expose din kasi siya sa sa bacteria. Yung barley powder na ipubudbud mo po sa sugat mo, exposed po 'yun, 'di ba? Oo, meron siyang effect sa umpisa, pero pag tumagal-tagal, 'di ba, syempre, kung yung sugat mo nasa paa, inaapak mo, 'di ba? May bacteria ba sa sahig? 'Di ba meron? So, possible po ma-contaminate din. Okay? Try daw ni Monique. Tinry nga niya, Mets, nilagyan nga niya. Pero hindi, okay lang naman. Siyempre depende sa'yo. It's a personalized personalized decision. Ay, ano ba? Personalized health. Okay? O, risk for infection, sabi ni Nurse Jen yan. Nurse, nagtatrabaho pa na nurse yan. Okay? So, yun nga, di ba parang yung sa antibiotic, kaya nga siya, intended to be drunk. Yung antibiotic, it was not intended to be budbod in the sugat. Tama? Kasi dapat ang effect niya from the inside. Ganon din yung barley. The effect should come from the inside. So, kung lalabanan man ng infection, manggagaling siya sa loob palabas. Okay? So, try at your own risk. Okay? So, yun. May question pa po kayo? Pwede pa po magtanong. Kung hindi pa kayo gusto. Ginawa, Penji. Yan. Uso yung Penji dati. Alam niyo yan. Yung bubudbud niyo po sa sugat. Ay, tas yun pala, additional info lang. Kung may mga antibiotic po dito, antibiotic is anti-life. Diba? Pag may infection ka kasi, papatayin niya yung bacteria. Parang chemo din siya. Mas mababa lang yung effect. Hindi ka lang nakakalbo and all. Pero pag nag-antibiotics po tayo, um, ano yun? It kills cells. Good and bad cells. So, if ever po na may mga kakilala kayo na nagtitake ng antibiotics kasi nagkaroon ng infection, may ubo, may kung ano man, advise nyo po to take pre and probiotics. And good news, wag na kayong magtawag ng okay ka ba tiyan? Wag ka nang bumili nun. Wag na. Yung barley po has probiotics. Tama. Yeah, may probiotics ang barley. So, pwede na po yun yung i-take niya. Pero, pro and pre. May pro and prebiotics ang barley. So, safe na po yung barley. Inumin niya before ng antibiotic niya. Okay?
Yun lang. So, yun lang po kung wala ng questions. Next time po, prepare po ako ng gusto ni Mentor Joyce kasi diabetes, kung paano nagsa-start yung diabetes or paano nagkakaroon ng stroke, heart attack. Sige, tatakutin ko po kayo. Hindi, joke lang. Hindi, para po awareness for everyone. Kasi gusto ko po na yumaman tayo at ma-enjoy natin yung pera natin. Okay? Baka po kasi minsan, again, kakahataw natin, napapabayaan natin ang sarili natin. Okay? Hindi po pwede na puro hataw lang, tas walang self-care. Remember, self-care is self-love. May ganun ba? So, yun lang. Again, yung food. Sa food naman, lastly na. Food can be your, ano yun, sabi nga, can be your sweetest, can be your sweetest can be, your food can be your your food, the food that you eat can be the cure to your sakit or the slowest form of poison sa katawan mo. Okay? So, choose your food wisely for it to be the cure to your body. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po sa oras nyo. At sana po may natutunan kayo. If meron pa kayong question, i-PM nyo na lang po ako.